Ah, tingnan mo yung katabi mo. Smile. Smile. Tapos sabihin mo, okay, smile lang, huwag kayo tumawa. Tapos sabihin mo, your smile gives sweet music to my heart. Wow, wow. Your smile gives music to my heart. Gives sweet music to my heart. Your smile gives sweet Music to my heart. Tapos sabihin niyo sa akin, ang corny mo, Brad. Hindi, alam niyo po, kung minsan, nakukornihan tayo, yung mga bagay na nakukornihan tayo, pero sa mga umiibig, alam niyo ba? Sa mga umiibig. Umiibig. Masulyapan yung lang yung kanilang minamahal. Nag-i-spend na yung kanilang puso. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Eh, makita lang nila i-spend ng kanilang minamahal. Alam niyo po, tayo po, tinitignan din ng ating Panginoon. Iniibig tayo ng Panginoon, kaya ngayon naka-smell din ang ating Panginoon sa atin. Amen ba? Amen. Hallelujah, Lord in heaven. Nandito kami ngayon, O Lord, dahil gusto namin kayong pa-smile din, O Lord. Gusto namin kayong pangitiin sa aming mga ginagawa, O Lord, dahil sinabi ninyo sa mga ganitong gawain ay kayo ay nalulugod, O Lord God. Kaya nga po, kayo ang manguna sa ganitong gawain, O Lord. Kayo po ang manguna sa amin. Kayo po ang magbigay ng mga revelasyon sa amin. Nang sa ganun, O Lord, malaman ninyo ang mga bagay na gusto ninyo iparting para sa amin. Sana, O Lord, ay pamuhay namin ito at makilala kayo bilang Panginoon sa aming buhay. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Nasa kwan pa rin po tayo ng transformation. Transformation means may pagbabago o magbabago. Pag nagbago, ibig sabihin may pinanggalingan. May dahilan kaya nagbago. May nagsabi na ba sa inyo ng nagtanong sa inyo na, anong religion mo? Born again? Tapos may mga reaction na ganito, no? Born again? Born again? Na-meet niyo ba yung mga ganong reaction? Kung pag tinanong ko, anong religion mo, born again? Ah, born again? Born again? Na-meet niyo ba yung mga ganong reaction? Pag pinagkataon sa inyo? Hindi niyo na-meet yung mga ganong reaction pag pinagkataon sa inyo? Alam niyo po, marami kasi yung kuminsan may mga confused kung ano talaga yung ibig sabihin ng born again. Alam niyo po kung ibig sabihin ng born again, sa salita na lang, di ba? Pinanganak na muli. Pero marami ang nako-confuse po doon. Isa na po doon si Nicodemo. Alam po ninyo yung kwento ni Nicodemo, no? Sa John chapter 3 verse. John chapter 3. Si Nicodemo, nagpunta kay Jesus Christ sa kalagitnaan ng gabi. Ibig sabihin nun, pati siya nagpunta ron. Tapos tinanong niya, sinabi niya kay Jesus Christ. I-rephrase na, ito sabi niya. I-rephrase ko sana eh. Sabi doon, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sabagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-ahari ng Diyos. Ang layo ng sagot ni Jesus Christ. Sabi ni Icon parang si Nicodemo, sabi nga lang niya, parang binabati niya si Jesus Christ na napakagaling ng mga ginagawa niyo. Sabi niya, hindi niyo magagawa ito ng ordinary tao. Sabi, parang gano'n ang ibig sabihin ni Nicodemo. Pero ang layo ng sagot ni Jesus Christ, sabi niya. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag-aari ng Diyos. Tapos sumunod, yun, simple. Ito pong si Nicodemo, tagaturo ng kautusan. Alam niya na hindi mangyayari yung ganitong tanong niya pero binara siya ni Jesus Christ, kaya nagtanong na rin siya ng ganito. Kaya ito sa tanong niya, paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Hindi naman natin masasabing walang alam si Nicodemo kasi tagapagturo siya ng kautusan ng kasulatan. Pero binara siya ni Jesus Christ. Kaya siguro binara din niya si Jesus Christ. Sabi niya, paano ipapangarap muli ang isang tao matanda na? Sabi niya, makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Yung parang nagbabaraan na sila siguro dito.
makakapasok pa siya muli sa kanyang ina, sabi niya. Tapos ano siya? Sumagot si Jesus Christ. Sagot naman ni Jesus. Tandaan mo, ang sinasabi kong ito, matibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po pala ibig sabihin ng ipanganak na muli. Yun po, ipanganak sa pamamagitan ng Espiritu at nasa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun pong ibig sabihin yung mag-transform. Kasi papanganak, hindi po siya iluluwag ulit ng kanyang nanay, kundi mag-transform siya. Tapos sinabi nga ni Jesus Christ sa sumunod dyan, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang pinang sa Espiritu ay Espiritu. Kaya sinabi niya dito, binaran niya umisipan, sinikutin mo, huwag kang magtaka, sinasabi ko sa iyo ito, o sa iyo lahat ang kailangan panganak na muli. Tapos, humiip ang aking kung saan nito nais at marinig mo ang ugong ito, ngunit hindi mo alam kung saan ito ang gagaling at kung saan pupunta. So hindi naman ang bawat pinanganak sa Espiritu. Paano po nangyayari yun? Tanong ko, isinig mo. Ayaw tumigil eh. Tapos ang sinabi ni Jesus Christ, yun o, pinaran na siya ni Jesus Christ. Guro ka pa naman ng Israel, hindi mo nauunawa ng mga bagay na ito. Alam niyo po, kung tutusin, napakasimple nga naman eh. Dapat ipanganak ka muli sa Espiritu. Ibig sabihin, may babago sa iyong buhay. Hindi yung makamundo kasi yung iniisip ni Nicodemo, yung iluluwa ng kanyang ina. Kaya yun po, pinabara siya ni Jesus Christ. Kaya, ang pag-usapan natin kasi ngayon, yung transformation, yung pagbabago. Hindi po kasi matatawag na born again kung walang pagbabago sa iyo. Iyon ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Kung walang pagbabago sa iyo, hindi ka matatawag na born again o bagong nilalang. Kasi ang ibig sabihin niyan, bagong nilalang eh. Tingnan pa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi doon yung bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Go there. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things are become new. Yun po. Sinasabi dito na kung sino man ang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Siguro may Tagalog tayo. Yan, o. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, siya na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, salit ito'y napalitan na ng bago. Ang ibig kong sabihin nito, yung pag nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Kasi tayo po, alam ko naman na tayo nakipag-isa na kay Kristo at itinuring natin siya natin Panginoon at tagapagligtas. Kaya bakit sinasabing bagong nilalang? Kasi bilang nakipag-isa kay Jesus Christ, kailangan sundin natin yung kanya mga example ni Jesus Christ. Sabi doon sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Basahin lang natin yung Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. May background? Ha? Sana may background tayo. Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Ito yung bagong nilalang kasi. Sa Tagalog, mas maganda siguro. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway ng ganyan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Mga espiritong nag-aari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang na tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niya muli, hindi tayo binuhay niya kasama ni Kristo.
Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang hindi masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi ito mula sa inyong sarili. Dito lang muna tayo. Napakaganda po kasi yung pagkakaligtas natin sa ating pananampalataya. Yung pakikipag-ugnayan natin kay Jesus Christ, naligtas tayo. Sinabi doon sa mga naunang verses, sabi doon, tayo'y mga makasalanan. Kung naligtas lamang tayo, nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y binuhay niyang kasama doon sa verse 8. Sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, alam niyo po, wala po tayong karapatan na ingit sa ating Panginoon na tayo ay dapat maligtas dahil tayo ay makasalanan. Wala tayong kay na sabihin na tayo ay dapat may ligtas dahil tayo ay makasalanan. Dahil nakalagay din po sa Bible na ang kasalanan ay kabayaran ang kasalanan ay kabayaran ng kasalanan. Ito po yung sinasabi. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ, tayo ay naligtas. At ito'y kaloob ng Diyos. Ito po yung free na ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi po ito dahil sa ating sariling gawa. Kaya yung pagkakaligtas po natin ay dahil sa ating Panginoon Diyos, dahil sa pagtanggap natin sa Kanya. Hindi po yun dahil sa ating mga mabubuting gawa. Kaya po tayo naligtas. Tapos sumunod yan. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya hindi pa tayo dapat magmalaki. Tapos sa verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Yun po, ang pagkakaligtas po natin ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung lumang tayo ay napalitan ng bago dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. Yun yung tinatawag na pagbabago o born again. Yung pong paghuhugas sa ating mga kasalanan. Katulad po yan yung sinasabi sa Ezekiel, tingnan natin sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Yung paghuhugas ng kasalanan. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Hindi lang po ito nung New Testament sinasabi yung paghuhugas ng kasalanan. Kahit po nung Old Testament sinasabi po yun. Ito po nakalagay sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Yun. Yung paghuhugas po ng kasalanan ay noong unang panahon po sinasabi na yan. Wiwisikan. Sa ibang version po kasi yan, huhugasan kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging matcha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan, dahil sa ating mga kasalanan yan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ito po yung ibibigay sa atin. Yung bagong puso, bagong espiritu. Yan po ang sinasabi ni Jesus Christ. Na tayo ay magkakaroon ng bago. Bagong puso, bagong espiritu. Ang pasuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso pasunurin. Yun po. Yun yung ibig sabihin na itra-transform tayo ni Jesus Christ. Yun po yung team natin ngayon. Tayo ay matra-transform pag tayo ay sumunod kay Jesus Christ. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Yan. Itra-transform tayo sa verse 27.
Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Yun po ang sinabi. Ano sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 7? Sabi na sa 6. Kailangan ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Yun po ang sinasabi dito na bibigyan tayo ng espiritu upang tayo ay mabago. Bibigyan tayo ng bagong espiritu upang tayo mabago. Yun po. Yun po ang message ngayon kung paano dapat tayo mag-transform. Dahil nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon, tagapagligtas at tayo ay itra-transform ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang magtra-transform sa atin, hindi po tayo ang magtra-transform sa ating sarili, kundi si Jesus Christ po. Yun lang po ang message. Amen! Amen! Pagpahan natin ang ating Panginoon. Amen. Paano naman tayo magtra-transform? Yun. Alam niyo po, hindi basta-basta yung pagta-transform kasi kahit na tinutulungan tayo ni Jesus Christ, hindi lang naman basta-basta yung pagta-transform, hindi lang naman, paano ba yung mga magic? Babago na yung mga damit mo, magiging prinsesa ka agad, magic mo. Ganun yun, di ba? Yung mga magic, hindi naman po ganun yung magic eh. Na yung pagta-transform, hindi po magic yun. You know, tingnan po natin sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Ephesians chapter 4. Ang pagpaptransform po, araw-araw binabago tayo. Tulad po yung kanta natin nung nakarang linggo. Binabago mo ako araw-araw. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Uparin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 23. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nakakayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa pagkusunod. Tatlo po yung pinick up ko diyan. Doon sa verse 21, ano sabi? Verse 22, ano sabi doon? Iwan na ninyo. Iwan na natin yung mga lumang pamumuhay. Verse 22, ano lang lagi sa verse 22? Magbago. Iwan, magbago. Tapos verse 23, ay 24, isuot. Yung bago. Yun po yung kay Jesus Christ. Paano po? Paano po ang pagbabago? Alam niyo ba ang pagbabago? Tulad na sinabi ko kanina, hindi one click, kundi tingnan nga na sa chapter 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalulatian ng Panginoon. At ang kalulatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa antas ng kalulatian hanggang sa tayo. Yun po. Yung pong kalulatian ng ating Panginoon o yung Espiritu ng ating Panginoon, ang siyang magbabago. Ibig sabihin, yung sinabi ko kanina na gradual yung pagbabago, hindi po one click. Ito, kasi sinabi niya dito ang siyang magbabago. Kaya gradual po yung pagbabago. Paano po ang dapat natin gawin para magbago tayo? Ano po unang-una? Kailangan po natin ng coach. Alam niyo po yung coach? Sa basketball, sa boxing, kahit yung mga singer, mga dancer, may mga coach po yung mga yan. Alam niyo po trabaho ng coach? Silang nagtuturo, ano po ginagawa ng coach? Ano? Hindi ko na makita kasi kaya na tinatanong ko. Siya nag-guide, ano? Ganun na yun. Siya ang nagtuturo, siya ang nag-guide, siya ang nagsasabi ng kabalian mo, siya ang nagsasabi ko ano dapat mong gawin. Di ba ganun ang coach? Kailangan po natin ang coach sa ating buhay para
para tayo ay makapagbago. Hindi po, alam niyo po, kahit na sa Bible, makikita natin ang mga heroes sa Bible na mayroon silang mga coach. Si Joshua, sinang coach niya? Si Moses. Sino bang mga Bible character na kilala niyo? Si Timothy, sino ang coach niya? Si Paul. Si David, sino ang coach niya? Si Samuel. Si Solomon, sino ang coach niya? Si David. Marami po, alos lahat ng mga may mga coach sila. Kaya kailangan po natin ng coach. Dito po sa ating unti-unti pagbabago, kailangan po natin ng coach, magko-coach sa atin. Sinabi po doon sa kailangan ko siguro sa lamit. Walang hilaw eh. Tingnan natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Okay, sa po na lang. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, sino po yung mga quotes na dapat natin puntahan dito sa ating church, ano? Alam niyo po, kung sino yung mga quotes na yun, sila po yung sa Ephesians chapter 11. Yan, o. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol at ibang mga propeta at ang ibang mga evangelista at ang ibang mga pastor at guro. Yung sinasabi ko doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, tingnan natin, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Si Paul, bali, ang kinotes niya si Timothy. Sinabi niya kay Timothy na, iyan o, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kami po, may mga nagturo din sa amin. Ganun po yung ibig sabihin ni Paul. Siya, tinuruan niya si Timothy at inutusan niya si Timothy na ituro din sa iba yung mga ang mandarin mo sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala, ituro mo rin sa iba, ituturo rin sa iba. Kaya yun po, kung dito po sa church, pwede po tayo po, ang maging coach po natin, tulad ng binanggit natin kanina, yung mga apostol, mga sa Ephesians ba yun? Ephesians 4:11-13, mga apostol, mga pastor, mga wag po natin gawing coach yung mga maraming views sa Facebook. Hindi po sila dapat gawing coach kasi iba po yung kino-coach nila. Ito po yung mga pwede natin gawing coach. Wala na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Ito po yung mga apostol, ang mga propeta, ang iba yung mga evangelista, at ang mga pastor at mga guro. Yun po, pwede pong gawing coach para sa ating buhay yung mga yon. Sino ba ang pwede natin maging coach dito sa bilang para tayo ay lumago, para tayo may mabago? Kahit po yung tayo lang, tayo magkakaibigan, pwede po tayo mag-coach sa isa't isa. Kasi, kaya bakit kailangan natin ng mag-coach sa atin? Tayo po kasi hindi natin nakikita yung pagkakamali natin kuminsan. Totoo ba yun? Minsan hindi natin alam na nagkakamali na tayo, pero kung mayroon tayong kaibigan na magsasabi sa atin na, Brad, sis, mali yan. Yun po ang ibig sabihin ng coach. Tulad ng napag-aral natin kanina, ang coach ay siya yung nagtuturo. Yun po, kailangan natin ang mag-coach sa ating buhay. Transformation requires coaching. Number 2, transformation requires learning the truth. Kailangan malaman din natin ang katotohanan. Tignan natin sa John 17 verse 17. Hanggang anong oras tayo? John 17 verse 17. Ito po, kailangan po natin ang katotohanan. Alam niyo po, yung katotohanan po kasi, tulad na sinabi ni Jesus Christ, yung katotohanan na magpapalaya sa atin, the truth will set us free. Ibukod mo sila para sa iyo, sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan.
Ito po yung, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Sinabi rin ni Jesus Christ yan, di ba? Sabi ni Jesus Christ, ako ang katotohanan. Ang daan, ang buhay. Yeah. Buti na lang, may kanapya ako. Ako ang sabi ni Jesus Christ, ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kung din po sa pag-aralan natin, si Jesus Christ ay, kung napag-aralan natin yung nakaraan, si Jesus Christ ay Word of God. Kaya ito, kaya si Jesus Christ ang katotohanan, si Jesus, ang salita niya ay katotohanan. Yun po, ang kailangan natin ng Word of God para tayo ma-transform sa ating, para tayo ay ma-level up, sinasabi nga nila, level up. Tingnan na po na ulit na sa John chapter 8, verse 31 to 32. Sinasabi po doon na, if we want to transform, we must know the truth. Alam niyo po sinabi ni Jesus Christ, ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay. John 8:31 to 32. Sinabi naman ni Jesus, so yung naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na alagad ko. 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yung sinabi ko na pala. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinabi ni Jesus Christ, di ba? Ako ang katotohanan. Hindi mo sinabi ni Jesus Christ na ituturo ko ang katotohanan. Hindi po niya sinabi. Kundi sinabi ni Jesus Christ na ako ang katotohanan. Kaya yung mga nagsasabi po sa inyo na si Jesus Christ ay hindi totoo. Kasi kung may mga iba dito na kung makakapunta sa ibang bansa, may mamimit po kayong ganun. Magsasabihin nila sa inyo na si Jesus Christ ay hindi totoo. Hindi po, si Jesus Christ ay totoo. Sabi niya, ako ang katotohanan. Hindi niya sinabing, ituturo ko sa inyo ang katotohanan. Kung sabi niya, ako ang katotohanan. Kaya, maniwala po tayo dahil sinabi ni Jesus Christ, I am the truth. Kailangan po natin yung Word of God. Alam naman natin, di ba, yung Word of God? Ano sabi doon sa Word of God? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So Timothy 3:16 yun. So Timothy 3:16. It's profitable for doctrine, for reproofs, for correction, for instruction of righteousness. Yun po. Kailangan po natin yung Word of God. Kailangan po natin ang Bible para tayo ay ma-transform. 2 Timothy 3:16. Yun. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for, yun po, doctrine, yung mga ganitong gawain, reproof, para pagpapatunay, correction, para sa may kamalian, instruction, yun po mag-i-instruct sa atin, sa righteousness. Yan po, kailangan po natin ang Word of God para tayo mag-transform. Pangatlo, transformation requires new thinking. Yan. Romans 12 chapter 2 verse. Romans 12 chapter 2. New thinking. Napakaganda po yung ano. Kailangan baguhin din natin yung ating pag-iisip. Yon. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Salip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang manawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, ang lugod-lugod at ganap na kalooban. Huwag daw tayong makiayon sa mundong ito. Huwag tayong kung ano yung ginagawa ng mundo, ay huwag yun ang gawin natin. Kundi, baguhin po natin yung ating mindset. Kasi kumisan naka-mindset na rin sa atin yung mga bagay na kumisan nahihirapan tayong magbago. Nasa mindset kasi natin yun. Sabi nga dun sa quote sa yung quote sa ni Buddha, ay Buddha yun eh. Yung quote niya. What you think is what you attract. Yun po. Kung ano na yung iniisip natin. Madalas natin narinig yan sa mga tao, di ba? Kung ano na yung iniisip natin, yun ang ina-attract natin sa ating buhay. Kaya,
baguhin po natin yung ating pag-iisip. Yun po ang pangatlong kailangan para tayo ay ma-transform. Palitan natin ang ating pag-iisip ng mga bagay na nakakabuti. Ito po yung sinasabi dito. Palitan natin. Sa halip, baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawanin ninyo ang kanyang kalooban. Yun. Para maunawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Tingnan natin sa Proverbs chapter 4 verse 23. Alam niyo po yung Proverbs chapter 4 verse 23. Alam niyo po sinong na sumagi lang sa isip ko yung pagbabago ng pag-iisip kasi alam niyo ba yung viral sa social media ngayon yung tinawag niyang sir? Alam niyo yun? Oo, tinawag niyang sir, pinatayo niya ng 2 oras sa kanyang harapan. Trending ngayon sa social. Alam niyo po, yung pag-iisip niya, ayaw niya baguhin. Gusto niya, siya lang ang nakakaangat. Sinabi ko na nilagay dun sa kanyang profile, nilagay pa niya talaga yung mga achievements niya, kung sino siya. Diba, ang dami niya na-achieve. Tapos, marami ang nagbasa kasi sa kanya dahil kahit na marami siyang na-achieve. Doon sa ginawa niya na tinawag, actually nila naman siguro yung pagkatawag sa kanya na sir kasi bakla nga siya Tinawag siyang sir. Ayaw niyang patawag na sir. Yan. Pinatayo niya dun. Sa restaurant po ito, kung hindi pa rin niya nakuman. Sa restaurant, may isang customer na bakla. Tinawag siyang sir ng waiter. Iyon, nagalit yung waiter, pinatayo niya dun sa harap niya. Sabi niya, nilecturean daw niya. Maraming nagbas kasi sa kanya na yun, yung hindi niya binago yung kanyang pag-iisip. No? Marami siyang achievements. Pero nakalagay pa rin sa isip niya na siguro nakakangat siya gano'n at ayaw niya madungisan yung kanyang ang tawag mo, yung kanyang mind, yung kanyang yung pride, ang kanyang pride, ayaw niya madungisan yung kanyang pride. Pero po yung pag-iisip niya kasi, nandun lang, nakatuon lang na babae siya. Babae daw siya, hindi naman Yun po, baguhin natin po yung ating pag-iisip natin kung ano po yung binigay ng Diyos sa atin. Yun po ang dapat. Huwag po natin gayahin yun. Isa po lang po yan na huwag po na hindi naman ako active sa mga ganyan, pero na ang dami kasi lumitaw na gano'n. Kaya, nagawa ko lang ng 10. Nakalagay nga doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19, The wisdom of this world is foolishness to God. Ang katalinuhan daw dito sa mundo ay kabangbangan sa Diyos. Kaya, yun po yung sinasabi niya yung lalaki na yon, yung bading na yon, na marami siyang achievements, pero hindi niya alam na yung mga achievements niya ay kabangbangan lang sa Panginoon. Yun po yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19. The wisdom of the world is foolishness to God. Tingnan lang natin yung Ephesians chapter 4 verse 17 to 19. Ephesians chapter 4 verse 17 to 19. Pangalan ng Panginoon, binabalat ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yun po, kung hindi po natin babaguhin yung ating pag-iisip, ay mawawalan din tayo pala ng kabahagi dun sa buhay na kaloob ng Diyos. Yun po. Kaya pang-apat, transformation requires cleaning house o paglilinis. Yun po yung clear out. Kung ano man po yung mga bagay na nasa atin na alam natin na hindi maganda, na hindi kaaya sa Panginoon, ay tanggalin na po natin. Kung ano yung mga nasa bahay natin na alam natin na nakaka-offend
sa Panginoon, tanggalin po natin yon. Yun po yung ibig sabihin. Sa ganun naman, matratransform po tayo. Nakalagay po yan po sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 26. Ito po yung key verse natin kanina, no? Yung tanggalin, itapon ang mga basura. Bakit? Nandiyan ba? 22. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Yun, iwan yung mga dating pamumuhay po natin. Alam niyo po doon yung mga iba, marami na rin pong nagpapatuto na dati silang lasenggo, dati umiinom sila ng 2 bote sa isang gabi. Ngayon, nung naging born again sila, hindi na 2 bote yung ininom nila. Ilan? 3 na. Hindi po, dapat hindi. Kung dati kayo nang-inom, huwag na kayo mag-inom. Yun po ibig sabihin nun. Kung dati kayo naninigarilyo ng 1 kaha, dapat huwag na 1 kaha. Ilan na? 2 na. Hindi po, ganun yun. Tuparin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Kung dati kayong palaging nagaganyan, huwag na po. Text na lang. Ganun pa rin ba yan? Sa 23, ganun po yun. Ito po yung key verse natin kanina, yung barin, verse 23, yung isuot. Isuot ba yun? Verse 23. Iwan. Magbago. Yun. Tanggalin. Magbago. Tapos verse 24. Isuot. Yun po. Ano po yung mga maganda? Yun po ang isuot natin. Yun po yung ibig sabihin ng cleaning the house. O clear out. Pero alam niyo po ba na kung minsan nahihirapan tayo na maglinis o tanggalin yung mga bisyo na yun. Nakalagay din po yan sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Tignan natin. Sinabi rin ni Paul yan sa kanyang buhay. Sabi niya, ako ay nahihirapang tanggalin yung mga bagay. Sabi niya. Hebrews chapter 1 verse 20. Chapter 12 verse 1 to 3. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhay na sa ating harapan. Verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyang ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niya ang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupay-pay o panghinaan. Yun po, kung iniisip po natin na ay hirap tanggalin yung mga bisyo na gano'n, isipin po natin si Jesus Christ yung ginawa niya sa atin. Ano ginawa ni Jesus Christ para maligtas tayo? Nagpakasakit po siya para sa atin. Yun na lang po ang pagpasiyan po natin para matanggal. Kasi tayo po minsan, nahirap matanggal yung mga bad-habit na yun. Bakit? Una-una dahil yung iba, matagal nang nakakapit sa yung mga bad-habit, matagal nang nakakapit sa buhay niya yun eh. Napakahirap tanggalin talaga yung pag nakakapit na sa buhay mo yun. Talagang, yung iba nga, sabi nga, nakatatak na sa kanila. Kung minsan ang tawag pa sa kanila, yan, si Aling Mosa na Chismosa, gano'n. No? May nakatatak na sa pangalan nila, gano'n yun. Kaya si Ambong Mandurukot, gano'n. Kaya kung isa napakahirap tanggalin, no? Na kasi nakakapit na. Pero isipin po natin yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Pinahirapan siya para sa atin. Kaya kung isa nakakapit na sa ating pangalan, pero kung yung iba naman, may mga nakikinabang kasi sa mga ginagawa natin na hindi masama. Kung minsan may pakinabang tayo, kaya napakahirap tanggalin. Alam niyo po yung tulad mga, siguro may halimbawa po yung mga nagpapataya ng pan siguro, no? Hindi naman siguro maganda yun. Pero may pakinabang sila, kaya mahirap nilang matanggal yung mga nagpapataya ng kung ano-ano. Isa pang dahilan dyan kasi, sabi nga, nandito tayo sa mundo ng makasalanan. At alam niyo naman si Satanas, laging nag-uudyog yan eh. Hindi, okay lang yan. Wala problema. Kaya,
Labanan po natin, isipin po natin ang ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Nagpakasakit siya para sa atin. Number 5, transformation requires honesty. Kailangan maging honest po tayo sa mga community. Sa mga community na ganito, wag po tayo ano yung tawag doon? Magplastikan. Hindi po tayo matransform kung gano'n. Maging honest po tayo sa isa't isa para malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating baguhin sa community natin. Ito tulad ng mga church na ganito, sa community, sa barangay, gano'n. Maging honest po tayo. Doon po sa Ephesians chapter 4, verse 25. Kasi tayo ay bahagi ng iisang community. Nasa Hebrews na lang. Hebrews 10:25. Then 25. Hebrews 10:25. Huwag natin kalilikang pagdalo sa mga pagtitipon, gaya ng yan o. Ano ba yung English na? Not forsaking the attending of ourselves together of the manner of some is. Sabi doon, huwag daw natin kalilikang ang pagdalo sa mga ganitong pagtitipon. Kasi, napakaganda po. Dito tayo nagpapalakasan ng loob sa isa't isa. At dito, dahil sa sinasabi dito, so, meron tayong English version King James. Kasi sinasabi doon, kasi malapit na raw ang pagdating ng ating English. As you see, the day of fortune. Babasahin ko lang po yung, meron pa naman tayong oras eh. Hindi lang. Ephesians chapter 4. Kasi nandito nakalagay lahat yung mga pinanggit natin kanina. Sa Ephesians chapter 4, Tagalog version tayo. Yun. Tuloy-tuloy natin yan. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin niyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu kung paano may isang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ay sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin nun ay bumaba muna siya sa mga kailaliman bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ng ilang kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ng mga ebangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ng katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Andali na dati. Gusto ko lang ipaliwanag ito, no? Kaya, itinapaliwanag sa ating itong transform na ito. Para sa ganon, hindi na tayo maging tulad ng mga bata. Alam niyo po yung babago-bago po yung isip. Kung minsan kasi, pag may nagsabi sa atin ng ibang sekta na, ay hindi tama yan, mali yan, ito ang tama. Kung minsan, nagiging parang bata tayo na, naniniwala tayo sa ganon. Hindi po. Ito po, kaya po sinabi ito, para hindi tayo maging tulad ng bata na pabago-bago ang isip. Hindi na tayo mainiligaw ng mga taong ahangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panilinlang.
Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila ay naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo ay tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at naahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Okay na po yun. Nabanggit ko na yun eh. Iwasan, ay alisin. Alisin. Isuot at magbago. Yun po. Yun po ang team po natin ngayon. Alisin, iwaksin, magbago at isuot. Yun po. Ang transformation po, tulad sinabi ni Jesus Christ, ay ang pagiging born again na sinasabi ni Jesus Christ, ay hindi po yung ipapanganak na muli ng galing sa nanay. Kundi po yung kailangan magbago ka sa pamamagitan ng Spirit, through Holy Spirit po yun. At number 5 po, ano po isa? Kaya naman. Transformation requires faith. Okay na po yan. Transformation requires faith. Alam niyo po, kung wala po tayong faith, hindi naman po tayo matransform. Nakalagay po dun sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi doon, to Him who can be able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Ano po? Nagagawa po natin ang lahat. Nagagawa ng Diyos ang lahat para sa atin. Yan o. Now to Him who can be able to do immeasurably, sa NIV. Sinabi din po yan sa Philippians chapter 4 verse 13. 4:13 ba yun? I can do all things through Christ. Ito. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to the power that is at work within us. Nagagawa po ng Diyos ang mga bagay na tayo ay na gusto natin gawin sa pamamagitan natin. Yan po ang ibig sabihin niya. Wala po tayong magagawa, pero ang Diyos may magagawa sa pamamagitan natin. Yan po. Sabi din ni doon sa Philippians chapter 4 verse 7 ba yun? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun lang po ang message ngayon. Yung transformation po ay pagbabago mula sa inside. Hallelujah. Maraming salamat po, Lord, sa oras na binigay niyo sa amin para mapag-aralan ninyo sa salita tungkol sa transformation, O Lord. O Lord, sa transformation na tutunan namin na kailangan po namin ng coach, O Lord God, kailangan po namin maging matapat, O Lord God, at kailangan po namin maglinis, O Lord, at kailangan po namin, O Lord, na maging honest, at kailangan din po namin na magkaroon kami ng pananampalataya sa inyo para kami ay matransform, O Lord God. O Lord, sana po may paisa pamuhay namin ang pinag-aralan namin ngayon oras, O Lord. Kayo po ang maggabay sa amin, O Lord, nang sa ganong isa pamuhay namin ito. O Lord, we thank you in Jesus' name. Amen. Amen.